Tanong, tanong, at tanong. Marahil, ang iba sa atin ay napakadaming tanong pagdating sa pigeon racing o sa pag-iibon. Lahat siguro tayo nagdaan dyan. Kaya yan muna ang pag-uusapan natin ngayon. Back to basic. Siyempre naman, alam na ito ng mga iba nating mga kabisitero, lalo na yung mga nandyan sa larangan ng pagkakalapate. Kaya tabi-tabi po muna tayo. Ang basic ng usapan ay para naman sa ating mga kabisiterong mga baguhan. Maraming nahihilig sa hobby na to. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At kung saan-saan pang mga bansa o lugar ang mga naglalaro nito. Kaya naman, mas maganda kung alam natin kung paano naglalaro. Ano, let's go na! Alamin na yan! Ito ang Bisitero. Magandang araw po mga kabisitero. Magandang hapon, magandang gabi dun sa mga nasa ibang lugar. Ako po si Eric Medina. Ngayon po kasi ay medyo nasa ECQ po tayo. ECQ po ang lugar ng Laguna, Cavite, ng Manila at ng Rizal. So medyo hindi po muna po tayo bibisita sa mga ka-pigeon fancier natin. Pero ang good news po, kahit po ECQ ay itutuloy po natin to. Yan, ang gagawin po natin mga kabisitero, ituloy po natin yung pag-vlog natin tungkol po sa mga hobby natin mga kalapate. Actually, marami pong mga nagtatanong, lalo na po yung mga newbies. Nababasa ko po yung mga comments nyo doon sa ating comment section. Yan, at ako po ay natutuwa at nakakataba po ng puso sa inyong mga comments. At hayaan nyo po na ang bisitero ay patuloy pa po na magbibigay ng kaalaman, ng kasiyahan, ng pag wala po kayong ginagawa o gusto nyo pong matuto sa pigeon industry natin ay marami po kayong matututunan. Sana po ay makatulong po tayo sa mga, lalo na sa mga nagsisimula, no? Kahit saan mang parte ng lugar natin. At ako po ay natutuwa dahil doon nga po sa mga comment nyo, kapag napanood nyo ay meron din po kayong natututunan. Actually, yung mga veterans natin at yung mga mauhusay natin na mga fancier ay nais din po talaga nilang ma-share kung ano po ang kanilang mga nalalaman pagdating sa pagkakalapate. Gusto rin po nila na ang future ay lumami po tayo mga kabisitero. Ang mga hobby natin ay lalo pa pong lumago dito sa Pilipinas at kung saan man panig ng mundo. So tayo mga Pilipino ay for sure balang araw ay makikilala rin po sa larangan ng pagkakalapate. Meron po ako nabasa rito, ito po ay galing sa comment ni Sir Rico Cruz. Ang sabi niya rito, Sir, Q&A sa mga newbie or balak magkalapate or tulad ko na dating nag-aalaga lang ng kalapate na hindi naman kumakarera. Ako kasi dati siguro paligid lang to. Paligid lang o ronda, okay na. Dami mga terms na ginagamit tulad ng superset, pulling, dumudulo, nabutasan, daybird, at iba pa na marami sigurado na tulad ko na hindi alam. Thank you. Yan. Bro Rico Cruz, yan. Ang iyong tanong po ay based po dun sa pagkakaalam ko. Kung ito po ay medyo kulang at nakapanood po ay medyo mas nakakaalam kaysa sa akin, pwede nyo pong dagdagan para po mas malinawan po yung mga nagko-comment sa atin tulad po ni Sir Rico Cruz. Yan, hindi po kasi tayo professional sa mga gantong datingan, no? Yan. So, Sir Rico, yan, unahin po natin yung superset. Yan, isa po yan sa term natin sa pagkakalapate lalo na pagdating sa karera. Yan, ang superset sa pagkakaalam ko, yan po ay pero bago yan, Sir Rico, unahin po muna natin siguro, no, yung tanong na paano po ba tayo magpa-member? Yan, sa isang pigeon club. Yan. Or unahin natin yung pigeon club. Ano ba ang pigeon club? Ang pigeon club po,
mga kabisitero, ito po ang mga nilalaroan natin lalo na ng mahihilig or nag-hobby ng pigeon racing. So kung gusto niyo pong lumaro ng karera ng mga kalapate, kailangan niyo pong sumali doon sa mga pigeon club. Marami po yan mga kabisitero, sa iba't ibang lugar. Kahit saan man panig ng Pilipinas ay halos lahat ay meron na po yan. Yan, meron po tayong mga maliliit na club, meron po tayong mga malalaking club. Depende po sa kaya nating salihan at gusto nating salihan. Yan, paano natin malalaman o makikita ang pigeon club? Yan, pwede po nating i-search kung talagang wala tayong kakilala sa Facebook or sa YouTube. Actually, sa YouTube, talagang napakarami na pong mga pigeon fanciers, ang mga katulad ko, ng mga vloggers na marami po tayong matututunan tungkol po sa pagkakalapate at pagkakarera ng ating hobby. At through Facebook, yan, para po makita natin yung mga group na nagkakalapate at pwede po tayong magtanong doon. Mag-PM po tayo at i-search po natin kung talagang legit yung nagkakalapate na yun. Pwede natin tignan yung mga pictures nila, yung mga photo nila, kung talagang nagkakarera sila or ito po ay ang kanilang mga hobbies. At kapag nakakita na po kayo ng tao or pwede nyong pagkatiwalaan na pwede nyo po silang i-PM, no? Marami pong mga mababait na pigeon fanciers. Yan, nagkalat yan. Pwede nyo po silang tanungin kung ano po ang pwedeng maging simula or saan. Lalo na mas maganda kung mga malapit sa lugar nyo o kalugar nyo ang inyong tatanungin, mas matutulungan po kayo ng pigeon fancier na ito. Tapos, kung pwede nyo rin po siyang gawing mentor regarding doon po sa mga hobbies natin, mas maganda. Kasi talagang mas malapit po siya sa iyo at matutulungan ka po nila kapag ikaw po ay nangangailangan ng tanong, masasagot po agad. Yan, kapag nagpa-member na po kayo, unang-una dapat meron po tayong loft. Syempre, sa loft, wala naman po yung malaki o maliit. Basta meron po tayong loft na maayos naman po para ilagay natin yung mga pangkarera natin mga kalapate. At kapag meron na po kayong loft at na-contact nyo na po yung taong gusto nyong tanungin or na-contact na po kayo ng club, yung coordinator na malapit po sa inyo ay papasyalan po kayo sa inyong loft at susukatan po kayo through GPS. Yan, yung sukat po na yun po ang gagamitin nyo kapag nagkakarera na kayo. Yan, meron po silang dalang GPS, doon po sila sa loft nyo mismo, sa location nyo, magsusukat para po sa air distance. So, pag naglalaro na kayo, yun po ang gagamitin nyo. At magkakaroon na rin po kayo ng ID numbers para po doon sa club na sasalihan nyo. Mahalaga din po yun dahil yun po ang hinahanap ng club, lalo na pag maglalaro tayo. Sinusulat yun sa mga form. Tsaka yun na po ang lagi-lagi nyong ID. Hindi na po mababago yan. Once na masukatan na po kayo ng coordinator ng inyong club na sasalihan, huwag niyo pong kakalimutan, syempre may bayad po yun. Ito po ay kailangan po ng ating mga club. Yan, yung mga binabayad po natin, isa rin po yan sa mga nagiging papremyo po ng bawat club na sasalihan natin. So, kailangan din po nating bayaran, no? Iwasan po natin na magkaroon po tayo ng pagkakautang sa club para po tuloy-tuloy yung mga hobbies natin. Yan, pagka nasukatan na kayo at nakapirma na kayo sa form ng ating coordinator, congratulations, sir, at ikaw na po ay member ng inyong club ng sasalihan. Yan, isa na rin po kayong pigeon fancier na makikipaglaban sa kalawakan. Yan, no, mga kabisitero, marami pa po talaga tayong pwedeng malaman. Sa bagay, kahit ako, kahit na medyo matagal na rin po tayo naglalaro, minsan marami pa rin pong tanong sa isip ko na hindi ko pa rin po alam. At yung ibang mga kafansir natin ay nagbibigay din po sila ng idea at mga sagot sa mga tanong natin pagdating po sa pag-aalaga ng mga kalapate or doon sa, kunwari kung ano yung mga, kasi ang daming mga term yan. May mga katulad yung sinabi ko kanina. Sa club natin, meron tayong tinatawag na pooling, meron tayong tinatawag na fundraise,
Minsan nga yung fundraise, meron yung 1. May fundraise 2. Yan. Tapos niyan, meron tayong tinatawag na special race. Yan, minsan invitational. Marami. Tapos meron tayong yung talagang actual race na natin. Meron tayong 2 season. At ito po ay nadagdagan na rin po. Meron na po tayong North, meron po tayong South. Yan, tatalakayin din po natin yan, no? Based po sa kaalaman natin, para po magkaroon po ng idea yung ibang mga newbies natin na nagtatanong, no? Ito na po yung sagot, no? Although na ito po talaga ay hangga't maaari kung ano po ang ating kaalaman ay ma-share natin sa inyo, nang sa ganun naman po ang inyo pong idea, ang kaalaman ay madagdagan pagdating sa pag-aalaga ng kalapate, no? Hindi po kasi din biro ang pag-aalaga ng kalapate, no? Totoo po yun na meron po kayong pang-suporta sa ating alaga. Dahil kung di po natin kayang suportahan, wala pong mangyayari din talaga, no? Gugulong tayo, lalo na pagdating sa karera. Meron naman din pong talagang siniswerte rin kahit papano, pero mas maganda talaga inaasikaso natin yung mga alaga nating mga kalapate. Yes! Itutuloy lang po natin ang mga usapan natin ganito. Super basic sa mga nakakaalam at dagdag kaalaman naman sa mga baguhan. Ang napanood nyo ay ang pang 25 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Venomark Loft TV, Charles Togonon from Cavite, Ibe Family Loft TV from Angeles, Pampanga, Moisky Loft from Bukawe, Bulacan, Earl Gerald Aganon, Sammy Victorio from Pangasinan, Jerome Camolo, Bongoy TV from Palawan, Fancier Club, Jason Allen Galan from Angeles, Pampanga, Angelito Flores ng Dumaguete, EJ Dalofman, Team R5 and CPSI, Clarence Brosas, Axel Loft, Caloocan North, Jerwin Obinguar, John Roy Peregrine, Jo Marituzo from Salpacan, Cainta, Rizal, Tem Estipijan TV from Eastern Samar. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!